Kinontra na Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo ang mungkahi ni Senator Panfilo Lacson na isoli ang service firearms na mga pulis kapag hindi naka-duty. Ayon kay de la Rosa na dating hepe ng PNP gaya ni Lacson, kahit naka-off-duty ang mga pulis, 24/7 ang kanilang pagiging pulis at ang kanilang mandato ay to serve and protect. Katwiran ni de la Rosa, alangan naman na kapag may lumapit sa pulis dahil may krimen, hindi siya makareresponde dahil off-duty at wala siyang baril. Sinabi naman ni Go, pinayagan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pulis na laging magdala ng armas dahil sa panganib ng kanilang tungkulin. Paliwanag ni Go, kailang armado ang mga pulis na delikado sa ambush o kaya ay nasa lugar ng mga rebelde. Sa kabila nito, binigyang diin ni na Senators de la Rosa at Go na responsibilidad ng mga pulis na gamitin ang kanilang service firearms sa pagtupad ng kanilang tungkulin at hindi sa pananakot o pang-aabuso. Salamat sa kanyang privilege speech at ipinaabot sa atin ang concern tungkol dito sa death penalty. Naniniwala ba si Senator de la Rosa na ang na hinaharap natin ngayon ay ang isa sa pinakamatindi o pinakamatinding health crisis sa ating bansa mula pa noong World War II at economic crisis kung saan ay milyon-milyon nating mga kababayan ay wala ng trabaho? Naniwala po ako, Mr. President. Yes, oo. Tama po ba na halos 10 milyon nating mga kababayan base sa mga datos ng Department of Labor ang walang trabaho at ang expectation nila ay 1 milyong mga kababayan natin galing sa abroad ay uuwi dahil wala na rin trabaho. Tama po ba yun? Tama po, Mr. President. Condescending magtanong tong hinayupak na ito eh. No? At naniniwala ho ba ang ating butihing senador na hanggat hindi natin nasusolusyonan at mabawasan itong pagkalat ng COVID, hindi natin mababangon ang ating ekonomiya at mananatiling laganap ang gutom at laganap din ang kahirapan at kawalan ng trabaho. Maaari bang ipaliwanag ni Senator de la Rosa kung paano makakatulong ang reimposition ng death penalty sa pinakamatinding problema ng kawalan ng hanap buhay at trabaho at pinakamatinding problema ng pagkalat ng COVID sa ngayon? Tingnan mo yung tanong niya. Yung umpisa niya, alam mo bang problema natin ngayon? COVID. Alam mo yung problema ngayon? COVID. Alam mo ngayon yung COVID? COVID. Tapos, paano makakatulong ang death penalty sa COVID? Ang lupit! Ang lupit ng segue! Talagang ano ang problema ngayon? Yung COVID. COVID. Tapos biglang, anong mga gawa ng COVID sa death penalty sa COVID? Buti na lang. May jutak ito si Senator Bato. Well, Mr. President, tayo nga, totoo, tayo may kinakaharap ngayon na pandemic ng COVID-19. But, itong aking issue na nire-raise ngayon, this is also considered as a global pandemic, itong drug problem. So, hindi naman siguro ibig sabihin na porke tayo may kinakaharap na global pandemic na COVID-19, hihinto na lang tayo sa paggawa ng ibang batas para sa ibang mga issues na kinakaharap ng ating lipunan at doon na lang tayo mag-concentrate. In fact, Mr. President, your proposition, we had just voted yesterday after the third reading yung ating Bayanihan 2. Kung gusto mo talaga na matulungan yung ating mga kababayan para makabangon dito sa pandemyang ating kinakaharap, sana tayo lahat ay bumuto doon sa Bayanihan 2 na yun. Dahil yun talaga ang purpose ng Bayanihan 2 na yun, para makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas. I-rewords lang natin yung sinabi ni Bato. Parang sinabi niya, di ba problema COVID? Nung inayos natin itong Bayanihan Loto, ikaw lang ang nag-disagree dito sa Bayanihan Loto. Taka ka palang hinayupa ka. Sabi mo problema COVID, inayos natin ang Bayanihan Act 2. Yung aayusin yung COVID pero bumoto ka ng hindi. Ano ba talaga? Bakit? Bigla kang magiging concerned tapos nung nagkabutuhan sa Bayanihan Act 2, hindi mo binoto ng oo. Ikaw ang katangi-tangi senador na kumontra na nag-no. Tas sasabihin mo ngayon, concern ka sa COVID? Tangak. Yun lang, sunog siya Sunog. Kaya lang, syempre medyo
mabait ang dating ni Bato, ni Senator Bato. Diba? Sana tayo lahat ay bumoto para doon sa batas na yun. Yun lang po, Mr. President. O, tingnan mo. Nabuisit si Kiko Pinaliwanag naman natin kahapon. Ayan sabi niya, hindi, pinaliwanag naman natin. Nabuisit ang inayupak Booking sira din ang ulo Kala mo concern sa COVID, di ba? Concern, hindi, dapat COVID, wala mo ng death penalty, COVID. Pero nung ganito ka hipokrito itong mga oposisyon, sasabihin nila COVID ang problema. Sasabihin nila dahil may pandemic tayo. Pero nung pinag-usapan yung tutulong sa mga mamamayan, yung batas na tutulong sa mamamayan, bigla kang magduno. Ano ba talaga? Double standard ang ginagawa mong hinayupak ang Kiko ka Diba? Ay nako. Ang dahilan ng ating pagboto. Ayan medyo kondisente. Hindi naman dahilan ng ating pagboto. Binigyan naman natin ng dahilan. Hindi yun ang point. Sana ginanon na lang ni Bato. Hindi yun ang point, Mr. Senator. Dapat, akala ko ba concerned ka sa COVID? Bakit ka nag-no? So ibig ko sabihin, tinatanong mo lang ako, pero ang tawag mo sa'yo, hindi tinatanong. Nanananong ka lang. Magkaiba yung tatanong at saka nanananong. Magkaiba ho yun. Ibig sabihin, nag-a-adjit ka lang. Yung tanong mo, hindi naman para malaman mo ang sagot. Yung tanong mo, ginaganyan mo lang para mabigay mo yung argumento mo na hindi dapat ang death penalty. So fake concern ang meron ka. Peke ang concern mo na COVID ang problema. Mr. Kiko. Cuneta. Ay, mali. Pagilinan. Diba? Dahilan ng boto natin kahapon. So palagay ko ang record na yun. Medyo may yabang pa Hindi, yun na yung boto natin kahapon. Napaliwanag ko na kung ano yung boto ko kahapon. Wala ka pa ring lusot. Sunog ka sa madaling salita. Huwag kang tatabi kay Binay. Baka maging kakulay mo na yan. Play. Wala ang butihing senador na sa gitna ng pandemya at milyon-milyon ang walang trabaho at tinugutom na dapat pa rin top priority ng administrasyon na ibalik ang death penalty. Tama po yun. Mr. President, when you say about prioritization, well, bang bago na sasagot na mas priority natin itong death penalty kumpara dyan sa COVID-19. Number one priority pa rin natin ang COVID-19. Boom! But Mr. President, with all due respect, itong ating Senado naman ay pwede mag-multitasking. Yun! Hindi naman ibig sabihin na stop tayo sa ibang gagawin. Focus tayo sa COVID-19. Yun na nga, gumawa na natin ng batas. Bayanihan 1, bayanihan 2. And what more can we ask from the Senate? Ginagawa na natin yun. Pero it doesn't stop us from performing our mandate. Hindi, Senator Bato. For correction. Kailangan araw-araw yung pag-usapan yung Bayanihan Akto kahit pasana. Napasan nyo na yan, di ba? Sige, pag-usapan nyo pa rin araw-araw, Ganun ang gusto ata ni Kiko Matsing gumawa ng batas pertaining to other pressing issues. So hindi po, sorry to disagree with you, good gentleman from Pampanga, na hindi po ako sang-ayon na hihinto na lang tayo. Ang galing talaga ni Bato. Sabi ko sa inyo, ang mga upaw na tulad namin, malaman ang utak. Pasok, Sir Bato! Ito ang pag-ikot ng Senado dahil sa COVID-19. Multitasking po tayo, pwede po tayo gumawa. Pero still, when you talk about priority, number one priority pa rin natin ang COVID-19. Sa akin, baka second na lang itong healthy bill na ito. Pero still, it does not preclude us from tackling these bills. Yun po sa akin. Salamat at kinikilala niya na number one priority talaga natin ngayon. Talagang salamat. Kinikilala mo ang number one priority natin ngayon. Sino ba nagsabing hindi? Ikaw nga lang ang hindi bumoto, di ba? Alam mo ko, kung ako lang dyan si Senator Bato, talagang, Kuya, pre. Ganun niya. Senator, ikaw hindi bumoto Naalala mo? Baka nakakalimot ka na kagad. Gusto mo yung priority tong COVID na ito pero di ka bumoto. Ano tawag mo doon? Angatangahan lang?
Ay, hindi ko maintindihan. Sige nga, bakit? Bakit ayaw mo itong... ito yung makakasolusyon sa problema natin sa COVID, di ba? Yan nga yung Bayanihan Act eh. Kaya nga ginawa, bakit di ka bumoto? Tapos ngayon, bisa sabihin mo, concern ka? Napakasira ulo nito. At tama naman po yun. At ako isang ayon sa kanyang naging talagang, ganyan ako, isang ayon sa kanyang... isang ayon ka pala, bakit nagdo ka? Tingnan mo sinungaling ito.